Pakinggan po ninyo itong ginagawang pagtatanong po ni Senator Amy Marcos bilang Senador Judge. Ayan Senador Judge. Hindi po siya abogado ng depensa. Siya ho ay Senador Judge na dapat ay neutral sa panahong ito. Inyo hong aralin at pakinggang mabuti ang kanyang mga tanong. Kung ito ba ay tanong ng isang Senador Judge o tanong na parang kakaiba. Bahala na kayo kung bakit parang kakaiba. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So, I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now. Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin Tama. sa IFAO. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang, limited kayo sa dokumentong isinabit ng ahensya. Kung ganun, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabit na dokumento? Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajardo, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Pero ginamit po namin yun. Diba? Pero ginamit din po namin yung information na yun during our audit. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Yes, following po the presiding judge, bakit po ganon? Kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya. Biglang ngayon, pati transcript, pati iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation, which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisalaw lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, isa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition. Sinabi na pero relevant yung information po in the conduct of the audit. In the kung may relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon. Kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. Maraming salamat po. Ang labo mo, Amy. Siya yung malabo. Pinipilit na hindi pwede yung ibang dokumento. Sinasabi naman ng testigo, kahit saan galing ang dokumento, basta relevant, magagamit, may kaugnayan sa kailang pagsusuri bilang auditor, pwede. I mean, hindi ka ba nakakaintindi? Sinabi na nga relevant may kaugnayan kaya nga pwede. Pinipilit mong hindi. Ayan, yan ang isa pa sa Senador Judge na kasalukuyang ating nadidinig sa Senado. Parang Chief Legal Counsel ng Office of the Vice President Ulit-ulit na sasabihin mong nalilito ka. Ikaw lang ang nalilito, Amy. Ang linaw-linaw ang sagot ng testigo Basta may kaugnayan, kanilang pagbabasihan. Ayan. By the way, yung kanya sinasabi ni Senador Amy ay yung transcript po ng public hearing ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso. Public document yung Blue Ribbon Committee report at transcript. Hindi ho yun dyaryo. Hindi yun social media. Yun ay talagang sinabi ni Acosta. Kaya nga, may kaugnayan sa paghahanap ng katotohanan na ginagawa ng COA. Mabuti lang at yung si Del Campo, hindi ho nasira. Pinanindigan niyang paulit-ulit. Relevant nga po kailangan may kaugnayan di ba? Si Amy hanggang sa, sige,
Kahit pala saan na lang, okay tayo yung mga hugot. Judge ba yun? Nagtatanong lang pa. Nagtatanong lang po, ganun ba ang mga judge talaga? Gustong ipilit yung kanilang speculation sa pantaha na mali ang COA. Gustong pilitin sa publikong nanonood ng trial na sila yung tama, mali yung COA. Ganun ba yun? Abi, di magpalit na lang kayo ng trabaho. Yung mga auditor ng COA, gawin nating senador na gagawa ng batas. At yung mga senador na ganyan ang dating, gawin nating auditor para malaman natin. Kasi yung trabaho ng auditor, kino-question nila eh. Yun nga yung trabaho nila. Di ba? Ay, nako talaga, ha? Sabi nga sa amin sa Batangas, ang isda sa bibig na huhuli. Huling-huli na sa bibig ang galawan ng mga ito. Yan po yung mga senador judge na inaasahang magiging neutral at magdidesisyon after trial na papabor sa mamamayang Pilipino. Pero kung kaganyan, pati ebidensyang pinagbabasihan ng COA, pinagdududahan, kahit paulit-ulit ng sinasagot na kailangan, pinipilit pa rin, hindi daw. Talaga lang, ha? Paano magiging neutral? Tanong ko lang yun. At observation. Ha? Paano magiging neutral kung ganyan ang hugot at mga tanong ng Senator Judge? Nasaan ang kinabukasan at proteksyon ng pera ng mamamayang Pilipino pagka gano'n ang mga galaw? Ay, nagtatanong lang, ha? Pagka kayo napikon, guilty kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ang mga Pilipino at ang aking mga channel ay entitled hong magbigay ng opinion at observation, analysis, interpretation sa nangyayari. Kasi ito'y usapin ng mamamayang Pilipino. Ang impeachment trial, article of impeachment against Vice President. Dahil totoo naman na merong 612.5 milyong na withdraw sa dalawang bangko dyan sa Pasig at Mandaluyong. Inamin na ng mga bank manager, isa napunta yung pera niya. Okay? Yan ay sa issue pa lang po ng confidential intelligence fund. Hindi pa nga pinag-uusapan ng billion-billion transaction sa mga bangko. Susunod yan, Article 2 yun. Article 1 ang pinag-usapan, Article 4 tapos na, hindi ba? Ayan, okay? So, katotohanan lang, tama na ang mga panlilin lang. Ano man ang pagkakamali sa paggamit ng pera, merong pananagutan sa mamamayang Pilipino. Hindi pwedeng maghari-harian ng kahit sino. No one is above the law. Ang impeachment ay tamang proseso, constitutional duty ng Kongreso at Senado. Kaya nga hindi nakikialam ang Korte. Ibinasura nga ng Supreme Court ang petisyon ng kampo ni Sara Duterte dahil nakita nila at nirespeto nila ang constitutional duty ng Senado at Kongreso. Yun yung tamang venue eh. Kaya harapin na lang ninyo. Lalo na hunong akusado. Kung paano niya ipaliwanag, bahala siya. Kung paano niya harapin, bahala siya. Siya lang ang tanging papaliwanag niya at makakasagot ng napakaraming tanong. Hindi kayang sagutin ng kanyang mga abogado ang mga tanong ng mga may kaugnayan sa personal na paggamit at ginawa at ginagawa at nagawa ng Vice President. Yan po yung aking observation at opinion. Please like, share, subscribe, and follow.